Praise God. Okay, magandang gabi mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat ay sasamba sa buhay ng Diyos. Hallelujah. At hindi naging hadlang ang malakas na ulan at bagyo sa ating pagdako sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung naniniwala ngayong gabi, may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. At sa mga kapatiran po na nasa mga tahanan ngayon, sumusubaybay. Amen. Hallelujah. Makibahagi po kayo sa aming gagawing pagsamba ngayong gabi. Pansamantala po ninyong iwanan ang inyong mga ginagawa. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang panganib kapag nasa bahay lang, amen, pwede kayong mahadlangan o maabala sa pakikinig o pagsamba sa ating Panginoon. So ngayong gabi, napakapalad natin na sa gawain tayo ng Panginoon. Amen. Sino po ang handa na ngayong gabi pag sumamba sa Diyos? Praise God. Hallelujah. Tayo po yawit na masayang awitin sa Panginoon. Akapela tayo. Gamitin natin ang ating mga boses sa pag-awit sa Diyos. Ang ating mga kamay sa pagpalakpak. Awitan natin. Of the Lord, I've been delivered. It's the blood. I know it was the blood. Pero bago yun, isang pang palakpakan. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. O purihin ka, O Diyos, na ang luklupan na langit, ang tuntungan na ito ka. Purihin ka ng Kristo, purihin ka, Hari ng mga hari, Panginoon, ang mga Panginoon, Hari ng malaking makapangyarihang Diyos, walang hanggang Diyos, aming matagay ng loob, aming pagkubalan ang lupa, aming nagdakulan sa kabagabagan ang Diyos noon, ngayon at magpakailangan. O salamat Panginoon sa gabi nito, salamat at ilipin mo kami muli sa lugar na ito, upang ikaw ay sampahin, upang ikaw ay luwalatin, katulad ng dami nilip ko namin, ang pangunguna ng iyong banal na presensya, Panginoon, pagpalain mo po kami ngayong gabi. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Awit tayo sa Panginoon. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Amen. The joy of the Lord is my strength. It's the fast and bring the Christian portion to those who are weak. For the joy of the Lord is my strength. Ito ba? The joy of the Lord is my strength. Yes, hallelujah. The joy of the Lord is my strength. It's a fast and bring the sweet and portion to those who are weak. For the joy of the Lord is my strength. I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chain of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. Sino ba? I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chain of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. At natin tayo, isa pa. It's a blood that sets me free. It's a blood that sets me free. It's a blood, it's a blood, it's a blood of the Lord. It's a blood that sets me free. It's a blood. It's a blood that sets me free. Thank you, Lord. It's a blood that it's a blood, it's a blood, it's a blood of the Lamb. It's a blood that sets me free. I know it was a blood. I know it was a blood. I know it was a blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was a blood for me. I know it was a blood for me. I know it was a blood for me. Yes, panapakan ko din. Offering now, Diyos, ang lupot na ito.
Pero bago yun, awitan po natin ang Panginoon, minsan pa, ng isang nalumanin na awitin. Amen. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. At hindi naman Spirit po. Habang inawit po natin ang awitin ito, manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your word. Satisfy my needs. Only you make me whole. Give me strength to help me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Bisa pa? Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to help me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Spirit move, Spirit move in your temple. Move in my life. Spirit move. I am calling. Spirit move. I am here. Spirit move in your temple. Spirit move in my life. Spirit move. I am calling. Spirit move. I am here. Spirit move. I am here. Palakpakan ko rin. Bigyan ko na ang kalalakihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Oh, glorify. Oh, magnify your mighty holy name. We come to you, Lord. We come to you, God, our Father. We ask for your heart. Asking for your mercy. Asking for your grace. Hallelujah. Oh, anoint your people of God. Oh, bless your people of God. I pray, establish your authority in dominion in this place, oh God. I pray, hallelujah, glory, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Amen. Ngayong gabi ay pinalapit sa ating mga sama-samang panalangin. Pero bago yun, sino may mga personal na kailangan sa ating Panginoon, amen, magtiwala po tayo sa Diyos, amen, sama po natin sa prayer ngayong gabi, ang mga kasabay nating gawain, hingin po natin ang pangungusap ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, amen, magministeryo siya ngayong gabi sa ating kalapitan, katagpuin ang ating mga kahiling. Sama po natin sa prayer, amen, ang ating din pong mga pastor, leader ng fellowship, simula sa Prescott, Arizona, amen, kay Pastor Greg, Talisa Mitchell, sa ating pong pastor sa Guam, USA, si Pastor Jessica, kasama niya sa Sambayan. Hingin po natin na sila ay kuskusin ng at kaalaman sa pangunguna sa ating pong fellowship. Italangin po natin sila. Sabarin natin ang ating national leader, ang ating din pangkalatang
isang leader sa bansang Pilipinas, si Pastor Boyet Isipeda ng Mandaluyong City, at ang kanyang assistant pastor, Pastor Emel Cordero, at ang kanyang sambayan. Idalangin po natin sila. Tingin po natin na sila po ay pagkalooban ng Diyos manguna sa ating pong fellowship sa ating bansa. Isama po din natin ang nalalapit na conference sa Mandaluyong, ang International Bible Conference. Gamitin ito ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang mga tagapagsalita sa conference body. Amen. Ingatan ng Panginoon, ang pabor ng Diyos. Amen. Ingatan sila sa mga sakit karamdaman ng ating Panginoon. Samarin po natin sa prayer ang ating pong mga naalala pastor. Amen. Hallelujah. Itaas natin sila sa ating Panginoon. Mga kapatiran din ng mga may sakit karamdaman wala sa lugar na ito, itaas natin sila sa ating Panginoon Diyos. Isama rin natin sa prayer si Pastor Tony Tinio, ang himala ng Panginoon. Amen. Dalangin po natin ang paghimala ng ating Panginoon. Ang pamilya din ni Pastor Larry Monteron ng Calbayog City, humingi po sila ng kagalingan. Amen. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, pamilya ay mayroong asymptomatic COVID-19. Ano po? Pero sa biyaya naman ng Panginoon, malakas naman daw ang katawan nila, pero kailangan lang sila i-isolate. Ano po, mga anak ng Diyos. Manalangin din tayo para sa ating bansa. Kailangan ng bansa natin ng prayer. Amen. Dumating ang pagliligtas ng Diyos sa ating bansa, mga kababayan natin. Hallelujah. Mga pinuno ng bansa, bayan natin, tas natin sila sa Panginoong Diyos. So ngayong gabi, minsan pa bago tayo manalangin, ating pong palakpakan, purihin, bigyan po natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. O purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka, dakilaan ka, O Diyos, katulad ng mga Panginoon. Patuloy ka po namin, pinupuri, dinadakila, itinataas ng luwalhati, O Diyos, at patuloy na walang ibang Diyos, liban sa iyo, Panginoon, at kung po'y nagkakaisa na nananampalataya, Panginoon, ang aming mga samo, din manuwayo, at manawang mapagin na lang kamay, Panginoon, hallelujah, tayo po'y manalangin, O Diyos, itinataas ko po sa iyo ang mga personal na kailangan ng iyong mga anak, mga nabanggit sa likod ng pulpitong ito at mga hindi nabanggit, Panginoon. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kasabay na gawain ngayong gabi. Hiningi po namin ang manifestation ng iyong banal na Espiritu. Lumilos ka sa aming pong kalagitnaan, mangusap ka, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain ito na maging higit sa lahat ng gawain, Panginoon. Ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, bigyan mo ng kagalingan, Panginoon. Ang mga nagawain na banggit, bigyan mo po ng patuloy na pagtatagumpay. Ang aming mga pastor leader ng fellowship, patuloy na covering anointing mo, O God. Lord, ang patuloy pa rin pagliligtas mo sa aming bayan, sa aming bansa, O God. Magligtas ka at magbangka ng mga disciple, O God. Lord, tinataas ko din sa iyo, Panginoon, O God, ang mga tagapanguna ng aming fellowship, O God. Lord, ang covering ng anointing mo, God. At ngayong gabi, Panginoon, amin na kong sama-samang inaangkin ang katugunan at maingat ay binibigay sa iyo ang papuri at kapasalamatan sa tanging pangalan ni Yesu Cristo, ang taga Nazaret. Lahat ang umibig sa Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mabuting na pagbakit para sa lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At ngayong gabi, huwag natin kalimutan ang ating mga prayer tuwing umaga, alas 6 ng umaga. Amen. Para po sa ating araw-araw na panalangin mula Lunes hanggang Sabado. At Biyernes o Huwebes, bukas, mayroon tayong street preaching. Kung maganda po ang panahon, muli tayo pong mga ngaral, amen, ng salita ng Diyos. At maganda ang ngaral natin, yung Martes, amen, may mga tumutulig sa atin, mga pulis, amen. Pero alam ko ang naniniwala, kaya tayo nila ay hindi pinipigilang mangaral dahil may nagre-reklamo daw na iingayan sa atin. Amen. Hallelujah. Alam ko, mayroon silang, sabi nga, may binabangga tayo, anak ng Diyos. So, dapat lalo tayong mangaral. Kaya bukas tayo mangaral, mga kapatid ko, sa Panginoon, para makakita ulit tayo ng himala at pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Amen. Matis ko yun, alas 9 ng umaga. At Biyernes, meron tayong chain prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sabado, corporate prayer po natin, alas 5 hanggang alas 6, mga kapatid ko sa Panginoon. At sa gawain natin, linggo, mga anak ng Diyos, so yung mga nasa tahanan ngayon, hindi kayo nakapunta dahil maulan, amen, baka, amen, ay sa linggo, marami hindi na baka, amen, hindi na rin maulan, at yun ang aking panalangin, sana ay makapunta na po kayo. So yung po ay alas 9 ang Sunday School, so ibig sabihin, alas 8, nandito na tayo para sa ating prayer. At ang pagsamba natin ay alas 10 hanggang alas 11:30
ng tanghali. At sa gabi naman po, ang ating pagsamba, mga anak ng Diyos, ay ganapong alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ng linggo. So, ang Miyerkules natin, lagi tayo may pagsamba, mga anak ng Diyos. Amen. Huwag niyong isipin na kahit may bagyo po yan, meron po tayong gawain. Kahit po mabagyo, amen, mga anak ng Diyos. Kahit pa yun po ay signal number 3, may gawain dahil nandito naman kami sa church. Hallelujah. So, hallelujah mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kahit 2 o 3, kami po ay nagtitipon. Amen. Hallelujah. Kahit sulong po ako, mga ngaral ako mga anak ng Diyos. Amen. Kaya, huwag po kayong mag-alinlangan na pumunta kapag oras at takdang araw ng gawain. Sigurado yan. Sigurado, hindi po magmimintis yan mga anak ng Diyos. Amen? So, yun po ang ating mga pabalita ngayong gabi. Sa mga araw-araw, sa mga gawain natin darating pala, mga anak ng Diyos, 9 to 13 ang International Bible Conference. So, ang paalala ni Pastor Boyet ay pastors and wife lang, and then disciple na mag-asawa na ilalans out na o lalabas na itatanim na, sila lang po ang pwedeng makasama. Hindi compulsory, mga anak ng Diyos. Dahil kung may mga anak na maliliit at walang pag-iiwanan, amen, ay hindi na rin pumunta, huwag na rin munang pumunta dahil may capacity po ngayon ang pagtitipon. So sa Mandaluyong, binibigyan lang daw sila ng 10% capacity ng building. So sabi ni Pastor Boyet, mga 100 plus lang ang kailangan. Kaya pastors and wife lang muna, mga anak ng Diyos. So, yun po yun ang mga pabalikan natin. Pero ganun pa man, pwede po tayong mag-pledge, mga anak ng Diyos. Makatulong tayo sa conference po natin. Dahil yung conference po natin, pagamitin po yung pananalapi para sa mga tuluyan, yung mga pioneering churches, mga speakers natin para sa kanilang panuluyan, mga anak ng Diyos. So, tayo po tumulong sa ating Mother Church sa Mandaluyong. Yun po ang ating mga pabalita. Amen. Hallelujah. At muli, paalala sa mga kapatirang nakikinig ngayon. Amen. Mag-face mask tayo. Huwag tayo masyadong pumunta sa mga mataong lugar kung hindi lang naman kailangan. Iwasan ang mga pagtitipong hindi naman talaga mahalaga. Amen. Sapagkat, amen, lagana pa rin po ang sakit, mga anak ng Diyos. At ayon sa balita, tumataas tayo. Pero salamat naman sa Panginoon dahil walang fatalities, wala pong namamatay. Gumagaling naman. So, ang sampantaha ko, amen, ay hindi na yan COVID. Trangkaso lang talaga, trangkaso. Kaya lang, mag-ingat pa rin. Amen, dahil pag mahina ang katawan natin, pwede rin tayong mamatay sa trangkaso. Amen? Kaya mag-ingat pa rin. Face mask, face shield, alcohol, social distancing, amen, ay number 1 makakatulong para tayo ay huwag mahawaan. Kaya yung mga kapakirap po, amen, na may lagnat, so mayroon kayong lagnat, masakit ang katawan, ay huwag na pong pumunta sa church. Magpa-pray na lang po kayo, na lang po kayo, mag-chat kayo sa group chat natin, o kaya mag-text kayo sa akin, at doon na lang isasama namin po kayo sa ating mga prayer. So yun naman ay pansamantala, mga anak ng Diyos. Pansamantala dahil yan po ay pag-iingat din naman natin. So maraming salamat at yan po ang ating mga pabalita. At ngayong gabi, tayo po ay maghahandog sa Panginoon. Praise God. Yan ang kagandahan na dumadalo po tayo sa gawain ng Diyos dahil kumpleto po ang ating pagsamba. Amen? Kasi pag nasa tahanan ka lang, amen, hindi mo magagawa ang pagsamba ng paghahandog. Amen? At yung pakikinig lang sa tahanan, hindi rin kompleto. Sigurado maistorbo. Amen? Dito nga, naistorbo tayo. Sa bahay pa kaya kami maistorbo. Di ba? Amen? Kaya napakaganda sa tahanan. Ang kagandahan, maghahandog tayo sa Diyos. Amen? Ng ating mga tithes and offering. Amen? At alam natin, ang tithes and offering, yan yung financial plan ng Diyos sa atin. Offering. Amen? Yan ay plano. Amen? Sinadya ng Diyos para ito ang maging daan para tayo pagpalain. Kaya ngayong gabi, napakapalad po natin sapagkat mayroong paraan ng Diyos na binibigay sa atin kung paano tayo pagpapalain. Bago tayo magandog, tayo muna ipapasa ng banal na kasulatan. Sa sa Ephesians chapter 5 verse 29 to 30. Efeso chapter 5 verse 29 to 30. Okay? Sino po nakakita na?
Efeso chapter 5, verse 29. Magsabi ng Amen. Wala pa? Ephesians 5, 29, 30. Okay, sabi dito ng Ephesians chapter 5, verse 29, sapagkat walang sino man na napupot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili o inaalagaan at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Tingnan niyo, sabi ng salita ng Diyos. Amen? Walang napupot sa kanyang sariling katawan. Amen? Ang katawan daw ay minamahal, inaalagaan. At dahil dito, sabi ng Panginoon, tayo ay bahagi ng sangkap ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Tingnan nyo, sangkap tayo ng katawan. Kaya kung tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo, dapat daw kinakandili. Pag sinabi kinakandili, inaalagaan, minamahal, hindi pinababayaan. Amen ba mga anak ng Diyos? Amen? Pero bago natin yung pagpatuloy, minabasa po akong kwento. Sabi po dito sa kwentong ito na pinamagatang, love is a language by itself. Ang pag-ibig ay may sariling lingwahe. Sabi ng binas ng pamagat na ito. Ang pag-ibig ay may sariling lingwahe. Amen? Sabi dito, isang babae, dalaga, na mahilig siyang kumanta at makinig ng mga musika. Sabi ron, ang kanyang ama ay isang aktor o artista na kung saan gusto rin ng dalagang ito, siya rin ay maging artista na katulad ng kanyang ama. Subalit, may nangyaring hindi maganda sapagkat ang dalagang ito ay nagkaroon ng tinatawag na isang trahedya na kung saan dumaan siya sa isang operasyon at yung operasyon niya nagdulot sa kanya ng pagkabingi. Nabingi siya, hindi na siya makarinig. Kaya sabi ng dalagang ito, umiyak siya sa pagdama. Amen? Sapagkat, sabi niya, nawala na ang kanyang pandinig at hindi na siya makakapakinig kailanman ng mga paborito niyang kanta. Ang kanyang ama ay nag-alala. Kaya sabi ng kanyang ama, mabuti pa, mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na. At sabi doon, nakapag-desisyon na ako. Amen? Sabi ng kanyang ama na, ikaw ay mag-asawa. Sumagot ang dalaga. Sabi niya, opo. Sabi niya, sapagkat ako po, bago po nangyari ito, ay meron akong na-meet o nakatagpong isang lalaki. Amen. At mayroon akong naramdaman sa kanya. Subalit, sabi doon, ang lalaki kong ito ay bingi at pipi. Amen. Kami po ay nagkita sa isa pong party. At sabi po doon, maraming mga tao na. Amen. At siya po, amen, sabi dito, ay nakapagsasalita lamang sa pamamagitan ng pagbasa ng mga labi. Amen? Pero hindi na siya makarinig kailanman. Amen? So parehas na sila ngayon nung kanyang kasintahan. Amen? Sa madaling salita, nagkakasawaan ang dalawa. Ang kwento ng babae, sabi dito, amen, hindi po sila nagsa-sign language sapagkat hindi naman nila alam ang sign language, sabi doon. Pero sabi doon, ang kagulat-gulat, ang sabi po ron, sapagkat bago pa raw kumilos ang bawat isa, napapasa na kung ano ang gusto iparating ng bawat isa. Amen? Ibig sabihin, kilos pa lang, alam na kung ano ang sasabihin, alam na kung ano ang pinapahiwatig sa kanya. Kaya sabi niya, honestly, sabi niya, ganito ang kanyang natutunan. Ang sabi niya, amen, hallelujah, ang sabi ng babaeng ito, amen, sabi niya, ang pag-ibig pala, hindi nangangailangan ng salita. Kahit pala sa katahimikan, pwedeng sumigaw o mag-ingay ang pag-ibig. Amen, yan ang kanyang natutunan. Kapag pala tayo ay nagmahal, hindi na kailangan pa mga anak ng Diyos ang ikaw ay turuan, ikaw ay aralan, ikaw ay hamulin sapagkat kapag umiibig ka, nararamdaman mo at alam mo ang mga pangangailangan ng iyong minamahal. Kaya sinong nagmamahal sa church? Kaya kung tayo nagmamahal sa church, sabi ng Bible, kinakandili ito, hindi ito pinababayaran. Kaya kung sangkap daw tayo ng katawan ng Iglesia ni Kristo, amen, ng katawan ni Kristo, nararamdaman natin ang pangangailangan ng bawat isa, amen? Mga anak ng Diyos.
Yan ang pagmalaking katotohanan. Kaya sabi dito, kung mahal natin ang gawain ng Diyos, tinutulungan, kinakandi ito, hindi ito pinapapayaan. Amen? Kaya ngayong gabi, pinday na kung bakit tayo ay sumusuporta, ibinibigay natin sa Panginoon ang ating mga tinatawag na ikapo sa 10 bahagi at kaloob dahil mahal natin ang gawain ng Diyos at mahal natin ang katawan ni Kristo. Amen? Kaya ngayong gabi, tayo ay maghatag sa Panginoon. Praise God. Kaya tawagan ko si Brother AJ para tayo ay tulungan sa paglikom ng ating mga ito. Okay, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, nating bahagi kami ng iyong katawan. Naranasan po namin ang mga pagpapala at kabutihan mo, Panginoon. Ang aking dalangin, Panginoon, patuloy mo po kami pagpalain ng mga kapatiran upang sila'y laging may kaya, upang sumuporta sa gawain mo, Panginoon. Magbukas ka po ng dulungawan ng lahat. Hindi po kami naniniwala, Panginoon, na mayroong kahirapang nangyayari sa sanglibutan sapagkat ikaw ay Diyos na aming pinaglilingkuran ng mapagpalang Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa upang akong dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga kapatiran naman po na nasa inyong tahanan, kung nahihipo po ang inyong puso, Amen, pwede po kayong maghandog din sa Diyos. Pwede nyo po yung idaan sa Smart Padala, Amen, sa Palawan, Amen, o kaya i-drop by ninyo sa church kung hindi po kayo nakakapunta. Amen? So yan po yun, ibahagi ng ating pagmamahal sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? So ngayong gabi, pagpalain tayo ng bawat isa at ngayong gabi sa pinakamalagang bahagi ang salita ng Diyos. Kaya dapo natin ang ating mga sarili. Hallelujah! Ang ating Biblia na ating pag-aaralan ay sa Mateo 27 sa Kabanatang 12 hanggang 14. Matthew chapter 27 verse 12 to 14. Matthew chapter 27, 12 to 14. So bago natin yung pag-aralan, tayo muna po sumandaling yumuko at tayo manalangin o dakilang Diyos ng gabi. Salamat po na muli kami pagpulay ng iyong salita. O Diyos, ang salita mo ngayong gabi na yung pagpupulay-pulay, lagyan mo ito ng conviction, ng kapangyarihan. Mangusap ka po sa bawat puso ng iyong mga anak na nasa lugar na ito, maging sa mga tahanan sumusubaybay na iyong mga anak. Nawa o Diyos, ito'y magsilbing hamong kapangyarihan sa kanilang buhay, Panginoon. Turuan mo po kami ng iyong banal na Espiritu ngayong gabi. Ako na yung maliit na lingkod. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Sapagkat sa aking sariling laman, kapos po ang aking marunungan, kapos po ang aking kaalaman, Panginoon. I pray for anointing. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Matthew 27 verse 12. At nang siya'y isasakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. Sabi po dito si Jesus Christ, naroon na siya sa ng hukuman. Amen. Alam natin, si Jesus Cristo itinakwil na ni Judas at siya hinuli na ng mga kawal at ng mga saserdote. Nagbibintangan at pinagsasalitaan ng isang sakdal, ano po, sabi doon sa hukuman. Pero sabi ng Biblia, si Jesus Christ ay tumahimik, hindi siya sumagot ng anuman. Nang magkakay sinabi sa kanya ni Pilato, narito ngayon siya, si Pilato ang pinakanghukom, siya yung pinakanghukom doon. Hindi mo ba narinig kung gaano maraming bagay ang kanilang sinasaksihan laban sa iyo, sabi ni Pilato. Si Pilato yung nagsalita, sabi ni Pilato, sa iyo, may sumbong sa iyo. Para bang si Pilato ngayon ay ito lamang ngayon. Para bang sinasabi ni Pilato, paano ngayon? May mga sumbong sa iyo ang mga tao. Ako lang ang pwede mo ngayon maging kakampi. Di ba? Kaya kung magsasalita ka sa akin at papanig ka sa akin, yun ka natulong sa akin, sabi ni Pilato, ako'y makatutulong sa iyo. Parang ganun. Paano ngayon yan? Sabi ni Pilato, maraming sumbong sa iyo. Ngayon ang pwede mong asahan. Subalit sabi ng Biblia, hindi rin siya sinagot ng Panginoon. Amen? Sabi dito, kahit isang salita man lang ang pat nagnilalas ng makinam ang gobernador. Amen? Ngayong gabi, hallelujah, ang pagtahimik o hindi pagtugon, pagsagot o paglaban ng Panginoon, amen, sa mga nagsasakdal sa Kanya, sa mga taong nagsasalita sa Kanya, hindi nangangahulugan ng kataluan ng anak ng Diyos. Hindi rin niya nangangahulugan ng kahinaan ng ating Panginoong Jesucristo. Manapa, mga anak ng Diyos. Ako'y naniniwala Panginoon ay isang kapangyarihan. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kaya gusto ko pong mangaral sa
the power of silence. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng pagtahimik, mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Alam niyo po ang Diyos, kakaiba siya. Amen? Ang Diyos po ay hindi katulad ng tao. Ang Diyos po, kung mapapansin natin, pag binasa natin ang Biblia, ang Diyos po, iba ang kanyang prinsipyo sa tao. Salungat siya sa prinsipyo ng tao. Amen? Hallelujah. Yan yung dahilan kung bakit sinabi ng Isaiah chapter 55, sabi ng Panginoon, ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. Ang mga lakad ay hindi nyo lakad. Na kung paano ang langit ay mataas kaysa sa lupa, ganun kataas ang aking pag-iisip. Amen? Tingnan nyo, iba ang Diyos. Amen? Kaya makikita natin ngayong gabi, hallelujah, kasi mayroong mga tao, sabi nila, oh, bakit makapangyarihan ang Diyos nyo, sabi nyo. Amen? Ay, bakit hindi siya lumaban doon sa mga nagpapako sa Kanya? Hindi ba? Amen? Bakit hindi siya lumaban? Kung Diyos siya. Amen? Sapagkat, amen, mga anak ng Diyos na ituro sa atin ng Diyos ngayong gabi na ang pagtahimik, ito'y isa nating kapangyarihan. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Amen? Unang-una, mga anak ng Diyos, ang pagtahimik, mga anak ng Diyos. Amen? Nangangahulugan yan, unang-una, surrendering all to God. Amen? Ang pagtahimik na ito ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo rin ay lalagay sa lugar ng ating Panginoong Jesucristo ngayong gabi, yan ay nangangahulugan ng anak ng Diyos na isinusuko natin ang lahat ng bagay sa ating Diyos. Amen? Na makapangyarihan. Ako'y naniniwala ngayong gabi, mga anak ng Diyos. Amen? Na ang Panginoong Jesucristo, ipinibigay na niya sa kanyang Ama sa langit ang lahat ng bagay. Dahil gusto niyang sundin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Hindi na siya nakatakdang magsalita laban sa mga sinasabi sa kanya, sapagkat alam niya ang kanyang buhay ay isinuko na niya sa Panginoon. Hallelujah! Alam natin, bago ang Panginoon ipako sa krus, nagturo ang Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. Amen. Ang sinasabi ng Panginoon, kung ang iyong kaaway, amen, hallelujah, ay magutom, pakanin mo, kung siya'y mauhaw, painumin mo, ang masama ay wag mong gantian ng mabuti, bagkus ang masama ay daigin mo ng mabuti. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magigantihan akin ng pamiganti. Kaya ang Panginoon, ipinagkakatiwala niya sa Diyos, niyang Ama sa langit, ang lahat ng bagay. Amen? Kaya nga si Pastor Wayman Mitchell, isa sa napakagandang mga halimbawa ng ating pastor. Sa kanyang buhay, marami sa kanya ang tumutuligsa, marami ang mga naninira, marami ang sabi nga, amen, ay hindi gumago. Sabi nga, marami ang nagsasalita sa kanya ng mga pawang paninira, pero ang ating pong pastor, kailanman hindi po siya gumanti ng anuman. Wala akong mababasa sa internet. Makikita mo si Pastor Wayman, nung nabubuhay pa, amen, kung ano-ano ang sinasabi sa kanya, lalo-lalo na nung mga taong nagrebelde sa ating compulsion. Ang lagi ko lang natatandaan na sinabi ni Pastor Wayman Mitchell, sabi niya, kapag tayo ay gumanti sa kanila, amen, hindi na makagagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa, ang sabi niya. Kapag alam ni Pastor Wayman Mitchell, ang sabi ng Romans chapter 12, mga anak ng Diyos, huwag kayong magiganti ang mga iniibig, kundi bigyan nyo ng daan ang galit ng Diyos. Amen? Yan ang sabi ng Romans chapter 12, verse 17 to 19. Okay, sabi dito, huwag kayong magbayad kanino man ang masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng tao. Kung maaari ayon sa inyong kakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong magiganti ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, isang kapangyarihan ng pagtahimik. Kaya kung nakakarinig tayo ng mga paninira, nakakasakit ng mga salita na naririnig natin, na tila ba hindi panid sa atin, amen, sabi nga, tumahimik tayo. Amen? Hayaan natin ipagtanggol tayo ng Diyos. Amen? Amen, mga anak ng Diyos? Sapagkat dito makikita mo, sabi ng Biblia, si Kristo. Amen, kaya kung sabihin ng Panginoon, itong mga sinungaling na ito, ibubuko ko ito. Alam mo kasi nandiyan sa sinungaling yung mga yun, di ba? May nanilingit pa sa Panginoon? Wala. Amen? At sabi ng Bible,
Pwede ihalap ng Panginoon na masinungaling yung mga yun. Pwede gawin ng Panginoon dahil sa'yo makapangyarihan. Pwede sabihin ng Panginoon, kayo ay sinungaling sa bintang niyo. Katutunayan ko, sinungaling kayo. Ang bibig ninyo ay lalaki. Pwede gawin niyo ng Panginoon. O, di ba? Di magugulat siya, ito nga, lumaki. O, ibig sabihin, ganyan naman ang tao, di ba? To see is to believe. Patunayan mo na sinungaling. O, patutunayan ko na sinungaling yan. O, di ba? Amen, di ba? Pero ang Panginoon sabi ng Biblia, tumahimik siya. Sapagkat alam niya kapag ginawa niya yun, hindi mangyayari ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya dito makikita natin sa ating pong buhay na kung minsan kailangan din natin tumahimik. Ipaubaya natin sa Diyos ang mga nangyayari. Amen? Kung minsan, amen, alala ko kahapon sa pangangaral namin, mayroon sa aming lumapit na pulis. Ang pulis na ito ay pinagbabawalan kami sapagkat kami raw ay maingay. Kailangan daw namin, sabi, hindi naman niya lahat ng tao dito ay gusto ang paniniwala ninyo. Sabi sa akin ganyan. May mga nagre-reklamo po. Kung nakinig lang ako tayo nito, sabi ko, sino po yun? Sir, ganun po ba? Sino po yung nagre-reklamo? Hindi na kailangan sabihin sa'yo. Sabi niya, basta, sabi niya ganun. Huwag kayong mangaral daw dito. Sabi niya ko, ay sige sir, sige ko lang sir. May ganito po, pag kami po mga ngaral, pag sinabi nilang bawal, kaya sa pamililipat po kami. Amen, pero hindi ibig sabihin nun, ako hindi na mga ngaral. Tumahimik lang ako, hindi ko pinaglaban ang karapatan ko. Dahil sa katotohanan, amen, may freedom of religion ako. Pwede ko ipaglaban yung pwede ko sabihin sa pala, mayroon akong karapatan, freedom of religion. Ano nangyayari? Amen, hindi magtatalo lang kami nun. Baka mamaya, mainit pa ang ulo ng pulis at dahil baka siya yung tinamaan ng pangangaral ko, binaril pa ako nun. Amen, so tumahimik na lang. Kaya ako, Diyos, makapag-isip siya. Amen, so, ano lang po, napikinig lang ako, sabang siya nagsasalita, napikinig lang ako. Sir, pasensya na. Permit naman po kami na niyo. Oo nga, sabi niya ganyan, alam ko, kaya lang may mga sabi, alam mo po, ako hindi naman laban sa inyo, sabi ganyan. Alam ko, hindi ka laban, bakit hindi mo kami pinagtanggol at kami sinasaway, kung hindi daw laban. O, di ba? Alam naman nila ang Panginoon, di ba? Alam ng Panginoon yung mga sinungaling na yun. Pero sabi ng Biblia, hindi sumagot ang Panginoon, tumahimik siya sapagkat isinuko na niya sa kanyang Ama sa langit ang lahat ng bagay. Dahil sinabi niya ng Ephesians o ng Pilipos 2:5 hanggang 9. Ang sabi ng Philippians, basahin niyo naman, magkaroon kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya pinalanggan ang pagka-Diyos. Bagpo, sabi ng Biblia, siya'y nakibagay sa mga tao nag-anyong alipin. Naging masunurin. Oo, doon sa krus. Tingnan niyo po mga anak ng Diyos, hanggang sa kamatayan, naging masunurin. Hallelujah! Sapagkat alam ng Panginoon, mga kapatid po sa Panginoon Diyos, kung siya'y magsasalita at ipagtatanggol sa mga bulaan, hindi magaganap ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay na siya'y ipapako sa krus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Mga anak ng Diyos, kung tayo po ay tatahimik at ipapaubaya, isusuko natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Makakakilos ang Diyos sa kanilang buhay, makagagawa ang Diyos sa kanilang buhay sa mga taong, amen, hindi maganda ang trato, ang mga sinasabi sa atin. Amen ba, mga kapatid po sa Panginoon? Kaya ngayon gabi, amen, the power of silence. Minsan, di ba sa bahay, pag maingay sa tumahimik ka, di ba tatahimik ka lahat? Pero pag parehas kayong maingay, ang gulo na ba? Di ba? Hindi ko mga anak ng Diyos. O di ba? Pag Jesus, dal sa tahimik ka lang. Amen? Hallelujah! Napakaganda, di ba mga anak ng Diyos? So, tinuturuan tayo ng kapangyarihan. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Ang sabi nga ni Pastor Greg Mitchell, sabi nga, ang dragon, hindi mo matatalo kung ikaw ay magiging dragon din. Akala nyo, sabi niya, ang larawan niya kasi, ang dragon bumubuga ng apoy. Amen ba? Ngayon, kung ikaw magiging dragon, parehas ng apoy ang ibubuga nyo sa loob ng bahay nyo. Diba? Puro apoy na ang lumalabas sa inyo. Amen? Kaya pag kung dragon daw, huwag kang maging dragon. Ay ano ka, bulakin na lang. Amen. At least may kapangyarihan. Amen ba mga kapatid ko? So, surrendering all to God.
That is the meaning of silence. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo'y tumatahimik, amen, hindi yan nangangahulugan na wala ng injustice o wala ng justice. Amen? Silence does not mean injustice, mga anak ng Diyos. Makikita natin dito at mapapansin, para bang sinasabi ng banal na kasulatan na wala ng katarungan dahil tumahimik na nga ang Panginoon. Alam niyo ba, kumisan ang Diyos din, amen, ay tumatahimik. Amen? Hindi siya kumikilos, hindi siya gumagawa sapagkat, amen, ang gusto niya, mabigyan ng katarungan, amen, ang mga taong hindi nakaranas ng justisya. Yan ang katotohanan. Pag binasa mo, sabi ng Bible, ang mga tao ito na nagpulos sa Panginoon, nagmakin sa Panginoon, itong mga tao ito sa Revelation, sabi ng Biblia, pagpalit ng Panginoon. Makikita nila si Jesus Christ na kanilang pinag-ulusan sa tagiliran at sila ay mahihiya sa Panginoon at magtatago sa Panginoon. Dahil ang kanilang inalipusta, amen, ang kanilang inulus ng sibat, amen, ay dumarating sa kanyang kaluwalhatian, sabi ng Revelation. So justice yun ang Panginoon, amen ba? Kaya yung mga tao, kapag tayo may mga tao na nakakaranas tayo ng mga itong uri ng tao, amen, amen ba mga anak ng Diyos? Pag nilabanan pa natin, tayo nagulo, naramdaman ko. Amen, pero nung natutunan ko ng bagay nito, tahimik na lang, huwag na nilabanan niya, kaya darating ang oras din yan, maayos din yan. Amen, hallelujah! Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong Panginoong Yeso Cristo. Pangalawa, the power of silence. Amen. Pangalawa, the will of God glorified. Tandaan natin yan. Kapag tayo tumatahimik, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Ang sabi po dito, sabi ni Pilato, hindi mo ka narinig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinaksiyang laban sa iyo. Kanina sabi ko si Pilato, gusto niyang magmagandang loob sa Panginoong Yeso Cristo. Para bang sinasabi ni Pilato, ako lang ang may kapangyarihan ngayon, na iligtas ka ngayon sa mga nagsasakdal sa iyo. Kanino ka lalapit? Amen? Ngayong gabi, kapag tayo ay tumahimik at ipinaubaya natin sa Diyos ang lahat. Amen? At hindi tayo umasa sa magagawa ng tao na magtatanggol sa atin ang tao kapag tayo tumahimik at nagsalita. Pinaglaban natin, pinagtanggol natin ang ating sarili. Mga anak ng Diyos, hindi mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi dito ang gusto ni Pilato, ang mahayag ay ang kanyang kaluwalhatian. Ang kapangyarihan ng tao ay mga sapagkat sinabi din ng Biblia, mga anak ng Diyos, kung bakit ganito ang reaksyon ng Panginoon, hindi niya hiningan ng tulong si Pilato. Sabi ng Panginoon sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na naniniwala sa tao, ginagawang laman ng kanyang bisig. O, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong dumipende sa magagawa ng tao. Amen ba mga anak ng Diyos? Lagi tayong dumipende sa magagawa ng Diyos. Dahil kapag tayo ay dumipende sa magagawa ng tao, mawawala ang kaluwalhatian ng Diyos. At yun ay may sumpa. Sabi ni Jeremiah, ang taong tumitiwala, nagtitiwala sa tao, nagtitiwala sa kanyang laman, sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling talunungan, ay mayroong sumpa. Sapagkat ang puso ng tao nito, darating ang oras, hihiwalay yan sa Diyos. Humihiwalay sa Diyos. Amen. Ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa, amen, tumitiwala. Ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling lakas, amen, sabi ng Bible, ang puso ng taong ito ay humihiwalay sa Diyos. Hallelujah, mga anak ng Diyos, napakaliwanag yan. Hallelujah, kaya si Jesus Christ, hindi siya nagsalita. Hindi niya pinagtanggol, hindi niya sinabi kay Pilato, amen, Gobernador Pilato, hindi totoo ang sinasabi nila. Pwede ko ba akong paboran? Pwede ko ba akong tulungan? Hindi, kundi sabi ng Biblia, tumahimik ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Para bang katulad ni Abraham sa Genesis 14:23, sabi ni Abraham sa hari ng Sodom, isinusumpa kung hindi ako kukuha maging isang sinulit o maging isang pangalit ng kanyabang o anumang naukol sa'yo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham.
O di ba, mga anak ng Diyos ngayong gabi? Ang sabi ng Bible, amen, si Abraham, amen, ang kanyang tagapagtanggol, ang gusto niyang mailuwalhati at may sa kanyang buhay, na ina-acknowledge at kinakilala niya ang Diyos, na ang Diyos ang nagpayaman sa kanya. Amen, hindi ang tao. Amen. Sapagkat ang tao nagtitiwala sa sarili at tumitiwala sa kanyang kapwa. Amen, sabi ng Bible, ang puso niyan ay humihiwalay sa Diyos. Magiging Diyos-Diyosan niya kasi yung tao. Magiging Diyos-Diyosan niya yung kanyang sarili. At hindi na niya magiging Diyos ang Diyos na dapat sambahin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, pag may mga tao ganito ang ating mga inaano, para bang inaano tayo ng tao. Amen. Na pumanig tayo sa Kanya. Ang mga taong ito, para bang ang gusto ng mga taong ito, sumamba tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo magtiwala, umasa. Huwag mga anak ng Diyos. Tumahimik ka lang. Sapagkat sa pagtahimik mo katulad ni Jesus Christ, makakapag-isip ka ng tama. Amen ba mga anak ng Diyos? Sa pagtahimik ng Panginoon, nakapag-isip siya ng tama. Amen. Hallelujah! Kaya dito makikita natin nakapagbigay ito ng kaluwalhatian sa kanyang Ama na nasa langit. Amen. Kaya ngayong gabi may kapangyarihan ang pagtahimik. Amen ba mga anak ng Diyos? Pangulit ka sa kusan. Silence of God means it's done. Amen? Ang pagtahimik ng Panginoong Jesucristo, ang pagtahimik ng Diyos. Hallelujah! Ibig sabihin niyan, tapos na. It is finished mga anak ng Diyos. Hallelujah! Ang kalooban ng Diyos ay naganap na, kaya tumahimik na si Jesus Christ. Hindi na siya nagtanggol sa mga taong katulad ng mga saserdote na nagbibintang sa Kanya ng mga pawang kasinungalingan. At nang si Pilato magsalita, amen, siya tumahimik na rin at hindi siya nagsalita, amen. Ano ang sabi ng Biblia, mga anak ng Diyos? Ngayong gabi nais kong sabihin sa iyo, kung tayo, amen, hallelujah, humihingi sa Diyos at tila ba hindi kumikilos ang Diyos na para bang walang katarungan tayong nararanasan. Amen, mga anak ng Diyos, nais kong sabihin sa iyo, tapos na sapagkat nangyari na, amen, ang Diyos ay kumilos na sa ating buhay. Kaya yung pagtahimik ng Diyos, hindi nangangahulugan mga anak ng Diyos na walang injustice. Yung tumahimik ang Diyos na para bang hindi nakikialam sa nangyayari sa ating buhay, huwag kang mawalan ng tiwala. Sapagkat sabi ng Biblia, tumahimik na si Jesus Christ. Sapagkat alam ni Jesus Christ, tapos na ang laban. Amen? Tapos na, patapos na ang laban, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong gabi, kung nakakaranas mo tayo, tila pa parang ang layo ng Diyos. Para bang tahimik ang Diyos, at para bang hindi nakikialam ang Diyos sa ating buhay, manatili lang tayong tumahimik. Anong ibig sabihin niya? Huwag tayong magreklamo sa Diyos. Tayo magreklamo, si Jesus Christ ba nagreklamo? Tumahimik lang siya. Hindi niya sinabi, Ama, bakit ganito ang nangyayari? Wala naman akong kasalanan, wala naman akong ginawa. Ipinapapako ako naman ito, pinagbibintangan. O di ba, mga anak ng Diyos, ang sabi ng Bible, tumahimik siya sapagkat alam ni Jesus Christ. Amen. Ang kalooban ng kanyang Ama ay magaganap na. Sapagkat ang pagtahimik ng Diyos ay nangangahulugan ng tagumpay sa mga kaaway niya. Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah! Sometimes mga kapatid ko sa Panginoon, ngayong gabi na kong sabihin sa inyo, amen, ang Diyos kung minsan ay tumatahimik mula sa mga gawa ng masasama, pero hindi nila alam ang kanilang ginagawang kasamaan, mga anak ng Diyos, ay paghatol yan ng Panginoon sa kanilang buhay. Para bang katulad ng Paraon sa Exodus. Ang sabi ng Paraon, ang sabi ng Diyos kay Moises, pinatigas ko ang puso ng Paraon. Para bang walang nangyayari. Sabi, parang hindi kinikilos ang puso ng Paraon. Pero sabi ng Panginoon, sinadya ko yan para sa pagtigas ng kanyang puso, doon ko siya parurusahan. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya tayo, pag tayo mayroong mga sinsok, ay magreklamo, paubayan natin sa Diyos sa pagkatapos na. Kapag tayo tumahimik na, ibig sabihin, Diyos ay kikilos na. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo ngayong gabi. Hallelujah! Katulad yan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ano ang sabi ng John 19:30? Nang matanggap nga ni Jesus ang sukay, sinabi niya, naganap na. It is finished. At iniyukayat na ang kanyang ulo at nalagot na ang kanyang hininga. Tingnan niyo po. Doon sa krus ng Kalbaryo, isa sa mga sinabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, it is finished.
Yung pagtahimik niya nung patungo sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagsasalita sa pagkakalam niya, it is anak ng Diyos. Ang salitang kinis, mga anak ng Diyos, ang ibig sabihin niya ay tagumpay. Sa labanan, pag ikaw ay nasa labanan at sinabi mo sa iyong general, pag uwi mo sa iyong presidente, sabihin mo, mahal na presidente, sir, tapos na ang laban. Amen? Diba? Tagumpay na. Pag ikaw naman ay isang manggagawa, amen? Hallelujah, pagkatapos mong gawin isang bagay, sasabihin mo dun sa iyong amo, sir, tapos na, nangyari na. Amen to, mga anak ng Diyos. Hallelujah, ganun din ang ating Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, kaya pag minsan nakaranas tayo ng pagtahimik ng Diyos, ibig sabihin niya, yes, naganap na, ginawa na ng Panginoon ang kanyang justisya para sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ito yung aral sa paksang ito, the power of silence. Tuturuan tayo ng Diyos. Amen. Isa yan sa mga makapangyarihan. Amen. Mayroon ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, hindi ko alam kung saan ka pinakausap ng pangaral ito. Maraming nakakarinig tayo ng mga salita na hindi naman totoo. Maraming may mga tao nakakasakit ang damdamin sa atin. Amen. Hallelujah. Sabihin sa iyo, paubayan mo sa Diyos. Hintayin mo ang Diyos sa iyong buhay. Matahimik at na hindi nakikialam ng Diyos, amen, ay wala siyang ginagawa. Ang totoo niyan, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo tumatahimik, amen, sakalang kumikilos ang Diyos. Amen, hallelujah. Sa mga tahanan naman, ngayong gabi, sa inyong mga lugar, amen, ngayong gabi. Narinig mo marahil ang pangaral na ito, amen, ngayong gabi. At sa mga hindi pa tumatanggap sa aking Panginoon, ngayong gabi, marahil ikaw ay nasa isang tahanan din, isang mananampalataya, pero wala pa si Kristo sa iyong buhay ngayong gabi. Gusto sabihin sa iyo habang may pagkakataon ka pa, tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Huwag mong hintayin na ang paghatol ng Diyos ay maganap sa iyong buhay. At saka ka manghinayang, wala ka pala sa kaligtasan. Ang dahilan ay kasalanan. Kaya ngayong gabi, kung nariyan ko ngayon, naririnig mo tinig nito. Amen, nais mo, amen, na si Yesu Cristo ay maging Panginoon at Hari ng iyong buhay at tagapagligtas. Manalangin ka habang ako'y nananalangin. Pwede mo rin sabayan ang panalangin ito ngayon ng pagsisisi pagtanggap. So ngayong gabi ako'y mananalangin ng pagsisisi pagtanggap para sa mga sumusubaybay ngayong gabi. Amen, hallelujah. Marahil nakakagawa ka ngayon ng kasalanan. Amen, dahil sa mga nangyayari sa iyong buhay. Amen, hallelujah. Nais mong ilagay, amen, sa iyo. Nais kong sabihin sa iyo ngayong gabi, huwag ipaubahayan mo sa Diyos. Kaya ngayong gabi, huli mo rin isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Kaya ba kung nananalangin, manalangin ka rin ngayong gabi. Sabayan mo ang panalangin o Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig at pagpapahinga sa Jesus. Narito po ako, Panginoon, isang nagkasala sa iyo, Panginoon. Isang taong punong-puno ng galit at sama ng loob, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, isinusuko po ang aking buhay. Manahan ka po sa aking puso. Ikaw na po ang aking Panginoon. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa muli mong pagbalik ay makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Ngalan ni Jesus. Amen. At sa mga kapatiran naman sa lugar nito, hindi ko alam kung saan kayo pinapakausap ng pangalan nito, kung may dapat ihingi ng tawad sa Panginoon. Marahil minsan sa pagtahimik ng Diyos sa ating buhay, nagre-reklamo tayo. Parang nararamdaman natin ay walang katarungan. Parang pinababayaan tayo ng Diyos. Hindi tayo naabot ng Diyos. Ngayong gabi, kailangan natin ihingi ng tawad yan sa Panginoon. Ngayong gabi, Diyos ay hindi nangangahulugan ng kanyang kahinaan. Ang pagtahimik ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam sa ating buhay. Ngayong gabi, may nakita na siya pinagbintangan, pinagsalitaan ng mga pawang kasinungalingan. Amen. Pero sabi ng Biblia, siya'y tumahimik. Ibig sabihin niya, ipinaubayan niya sa kanyang Ama sa langit. Amen. Isinuko niya ang sa ating Panginoong Ama na nasa langit. Hallelujah. Pinakita rin ang pagtahimik ng Panginoon ay hindi siya nagtitiwala sa kanyang laman. Hindi rin siya nagtitiwala sa magagawa ng tao. Bagkus ang nais niya ay maluwalhati ang kanyang Ama sa langit. Kaya ngayon,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayong gabi, hindi ko alam kung saan ka pinakausap ng pangaral nito. Amen. Ulitin ko, isa sa mga kapangyarihan ng Diyos na nais niya na mayroon tayo, ito'y ang pagtahimik. Amen. Hallelujah. 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 Nais kong linawin ngayong gabi, hindi nangangahulugan na tayo ay tatahimik na lamang sa lahat ng bagay. Ang punto ko dito ngayong gabi, amen. Minsan may mga panahon upang ma-overcome mo ang iyong sarili, ma-overcome mo ang sinasabi ng iba sa iyong buhay. Kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng pagtahimik. Amen. Upang kaya ngayong gabi kong kawiyangan na baka nananalangin, lang pa rin sa Panginoon. Bubuksan ko po ang altar, pwede po tayo humingi ng tulong sa Panginoon upang sangkapan niya tayo ngayong gabi. Amen. Bigyan tayo ng karunungan upang kung paano natin gagamitin ang kapangyarihang ito ng pagtahimik na katulad ng sa ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po lumapit sa unahan. Manalangin tayo sa Panginoon. At kung may dapat hingin ang tawad sa Panginoon, ito rin ang magandang pagkakataon na humingi tayo ng tawad sa Diyos. O Panginoon. Hallelujah, Lord. Ngayong gabi, narito po kami lumalapit sa trono ng biyaya at Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong gabi, Panginoon. Po namin sa aming mga sarili, Panginoon, O God. Ang dapat sana ikaw ang gumagawa nito, O God. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, ang namin, ang mga kapatiran sa iglesia nito, sangkapan mo po sila, Panginoon. Lagyan mo po sila ng karunungan, Panginoon. Lord, hallelujah, na maganap ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon. O rarabasyande, bikando, rarabasyande, maraming pong salamat, Panginoon. Kung tayo po'y tapos ng manalangin, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon sa pagtatapos. Awitin po natin. Amen. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Palakpakan po rin. Masalamat po rin. Ang tayo, ang tayo, ang iwanin. Ora ba siya, dilipit ang oro ba siya. Ora ba kaya, kala ba siya, you are worthy, you are great. Hallelujah. Praise God, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, sa Diyos, kung kailan natin dapat gamitin ang kapangyarihan ng pagtahimik. Amen, mga anak ng Diyos. At tutulungan tayo ng Panginoon. May mga oras na kailangan natin gawin yan. Kung hinihingi ng Diyos sa atin, hinihingi ng pagkakataon, katulad ng Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede natin itong maging kapangyarihan sa paglaban natin sa mga damang spiritual, mga anak ng Diyos. So ngayong gabi, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Ngayong gabi, salamat po sa iyong salita. Ngayong gabi ang akong dalangin, puspusin mo ang mga kapatiran ito ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Kung kailan, Panginoon, magagamit namin ang kapangyarihan ng pagtahimik, Panginoon. Lord, sangkapan mo pang bawat isa sa amin. At sa amin pong pansamantala, angatan mo po ang bawat isa sa amin. At ibinibless ko po sila sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang
Panginoon, bless you po. Ingat po kayo sa inyong pamumuhay.